Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong, dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito po isang artista na nasasangkot po sa smuggler na mga luxury car. Katulad po nitong kanyang sasakyan na Porsche o Porsche Spider o Porsche, mga kababayan, ay sinasabi raw po na ito daw po ay smuggler o sinasabing hindi nagbayad ng tamang buwis sa custom. Alam naman po natin pagdating sa custom, napakarami pong sindikato yan. Hindi po ba? Lalo po ngayon sa panahon ng binagawang Pilipinas, isa pong mapakaraming issue po ang custom ngayon sa korupsyon. Hindi po ba? At nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay malaki na po ang pagbabago ng custom. Meron mang nakakalusot pero iilan-ilan na lang dahil marami na po dyan nagkaroon ng takot nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At muli na naman pong bumalik yan nung malapit na po siyang bumaba nung 2022. Dahil alam nila, mga kababayan, iba na ang uupong presidente. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin. Sinisingil ng paliwanag ng aktor na si Derek Ramsey ang car dealer ng kontrobersyal niyang Porsche Spider. Una lang sinabi ng Customs Bureau na dinaya umano ang mga dokumento ng sasakyan para hindi makapagbayad ng tamang buwis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Umaasa ngayon ang aktor na si Derek Ramsey na maipapaliwanag ng kanyang car dealer kung bakit iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang kanyang kontrobersyal na Porsche Spider dahil sa umano'y smuggling. Kasunod ito ng pagkumpirma ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na misdeclared ang naturang sasakyan bilang mas mababang modelo ng Porsche para madaya ang dapat na binayarang buwis sa importation nito. Sa kanyang social media post, iginiit ni Ramsey na hindi siya smuggler at hindi siya ang nagpasok ng sasakyan sa bansa. Binili niya raw ito 4 years ago gamit ang pinaghirapang pera sa negosyanteng si John Lee ng J-Works Unlimited, isang automotive customization business sa Makati. Binili niya raw ang sasakyan in good faith at nang may paniniwalang ito ay documented at legally registered. Handa raw si Ramsey na makipagtulungan sa investigasyon at magpresenta ng mga dokumento kung kinakailangan. Hiningi na ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng J-Works pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Samantala sa Bayan, yan naman po talaga ay nangyayari sa custom. Hindi po ba? Lalong-laro po kung may kasabwat itong mga dealership. Hindi po ba? Ngayon, ang kailangan na lang po ipaliwanag dyan ni Mr. Ramsey yung mga dokumento niya. Ipresenta niya lahat ang mga dokumento niya, ang binayaran niya doon sa dealership. Hindi po ba? Para malinis ang kanyang pangalan. Dahil mga kababayan, yan po mga nangyayari po mga car smuggler na yan sa panahon, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte. Sinisira po yan pag nahuhuli. Pag nahuhuli po, sinisira. Hindi po nangihinayang si dating Pangulong Duterte kahit milyon ang halaga. Kahit pa 1 bilyon ang halaga ng sasakyan mo. Basta smuggler. At nahuli nila. Hindi po ba dinudurog at niwawasak nila? Kaya nga si dating Pangulong Duterte, kinilala po yan eh. Kinilala po siya sa buong mundo sa ginawa niya po na talagang pagwasak sa mga luxury cars na talagang daang-daang milyon ang halaga. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin kung paano po kinilala si dating Pangulong Duterte sa pagwasak ng napakagaganda at napakamamahaling mga smuggler na sasakyan na galing at nahuli sa custom. Ito po mga kababayan, ibalik tanaw po natin. Kung parang yung ngayong governor, Kaya kita nyo po mga kababayan, napakaganda sasakyan yan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ipinalabas pa sa CNN yan ng Amerika. Niwawasak lang, oh.
Bino-bulldozer. Grabe. Yeah, may second batch pa. Nakita niyo pa mga kabayan? Ganyan po katindi si dating Pangulo. Hindi po siya nangihinayang sa pera. Dahil alam niya, hindi naman po pera po yun ng mga smuggler. Hindi po ba? Kaya dinudurog niya kasi kung maibebenta pa sa market yon, kikita pa ang mga smuggler. Pero sa panahon po ngayon, iba na. Iba na po sinisira. Ito po mga kababayan. Tingnan po natin na sinisira sa panahon ngayon. Hindi na po mga luxury car. Ganito noon sa panahon ng Administrasyong Duterte. Di ba nakakabilib? Ang gara ang astig. In fact, trending ito sa buong mundo dahil kahit 68 na smuggled luxury cars na sasakyan ay kayang durugin. Oh, di ba? Ang saya-saya. Ganito na tayo ngayon. Nakita niyo po, noon ang sinisira mga luxury, mga mamahalin, daan-daang milyon na sakyan. Ngayon po, ang sinisira inidoro. Ang mga luxury car, mga kabayan, mukhang pinag-iintrisan pa ng mga magnanakaw na politiko pag nahuhuli yata sa custom. O kaya, nakakalusot dahil nagkakapera sila. Hindi kaya? Kung inabutan po ni dating Pangulong Duterte itong kay Ramsey, baka nasama po yan doon sa na-bulldozer. Kung nahuli yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi yung sinasabi niya 4 years ago, mga kababayan, papasok po sa 2022 yan. At alam natin noong 2022, iba na po ang tinututukan ng taong bayan. Nakatutok na po sila sa politika. Dahil halalan po yun. Halalan. Hindi po ba? At paalis na po sa pwesto ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Pero kung tuloy-tuloy pa po sa panunungkulan si dating Pangulong Duterte, at iyan po ay pumutok po yung issue na yan, ay baka po kasama po sa nasagasaan ng bulldozer yan. Yang Porsche Spider. Napakamahal po niyan. Daang milyon po yan, Spider, yung Porsche. Hindi po ba? Ano bang brand niyang Porsche? Germany po ba yan? Germany, European car yan no? Hindi naman po American car yan Yang Porsche, parang European yan, napakamahal yan. Excuse me po. Yan po mga kababayan, ang issue po ng isa pong Derek Ramsey, isa pong artista. At siya po ngayon ay nasa hot seat ang kanyang sasakyan. At syempre, questionable din po sa ibang mga kababayan natin kung paano raw niya po nabili at nakuha ang ganyang napakamahal na sasakyan. Kaya naman pong bili ng mga artista yan. Lalong-lalo kung ang mga artista ay marunong magnegosyo. Hindi po ba? Dahil marami naman po tayong mga artista na yumayaman. Kung yung si Willie Rebillame nga lang di ba, yumaman, ubod ng yaman ngayon. Hindi po ba? Yun nga yung mga, di ba, marami yumaman mga artista di ba? Sila Big Soto, di ba? Yayaman nila. Hindi po ba? At yung mag-asawang Ding Dong Dantes, hindi po ba? Pati nga yung isang Alden Richard, di ba? Meron ng car dealer. Meron na yata siyang car dealer ng Tesla, I think.
Kaya, yumayaman naman. Kaya naman po nila bumili. Kaya lang po ang masama, mga kababayan, kung bibili ka doon sa mga dealer, tapos hindi mo naman nire-research kung tama ang pagbayad ng buwis, katulad po nito, European car, lalabas po ito pag hindi mo binayaran ng tamang buwis, smuggler. Hindi ba? Maging smuggler yan. Kaya yan po ang nakikita po ngayon at iniimbestigahan diyan po sa Spider Porsche ni Derek Ramsey. Ngayon, kung mapapatunayan naman ni Derek Ramsey, mga kababayan, na kumpleto ang dokumento niya na yan ay binili niya sa tinatawag o sinasabi niyang dealership, yang sasakyan na yan, yung dealership na po ang bahala pong magpaliwanag at magbigay ng mga dokumento at tamang buwis. Hindi po ba? Kung totoo ang sinasabi ni Derek Ramsey, kung walang sabwatan. Ganun lang naman po yun. Pag may sabwatan, parehas po silang malilintikan. Lalo-lalo na kung may kasabwat pa sila doon sa loob ng custom. Hindi po ba? Dahil sa panahon po ngayon, ayon na rin po sa dating DND Secretary na si Roberto Gonzales, ang gobyerno po natin ngayon ay sindikato. Ginagamit po lahat ang sangay ng gobyerno para magnakaw ng magnakaw di umano, ayon po sa dating DND Secretary Gonzales. Yan po, isa po yan sa mapakatinding issue na may korupsyon. Custom! Custom! Kasama pa ang BIR. Hindi po ba? Yan po ang matitindi. Para rin po mga DPWH yan. Hindi po ba? Muli po mga kababayan, hintayin na lang po natin ang mga susunod na balita dito po sa sasakyan ni Derek Ramsey na sinasabi pong smuggler hindi nagbayad ng tamang buwis, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe at patuloy pong subscribers sa inyo pong mga nagsusubscribe. Shoutout po at maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Annie Jo, ako si Pilam. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Kay Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin ng maingatan po ang ating sambayanan. At God bless po sa inyo lahat. Paalam, bye-bye.